ito, hindi yan, yung PPP. Yan. So dito tayo mag-start, tama ba? So let's start tayo. Ano ba ito? Pakisona mo lang, checking ko lang first. So evaluation. So big sabihin diagnosis ito. So, while we're okay lang kayo dyan, I need to makikita. Or doon, no? Para mas kita yan. Diyan, dito, kita nyo to. Diyan, sa dulo dyan. Okay, so now, basically evaluation kasi, when you say evaluation, it's a matter of you identifying what are the objective symptoms and subjective symptoms. Alam niyo ba yung mga objective and subjective symptoms? What's the difference between the two, di ba? Objective symptoms, nakikita niyo. Subjective symptoms, these are the things that the patient feels that you cannot see. The patient must tell you. Okay. You have to listen to the patient. Nangyari. Basically, ang ano dito is that proper diagnosis kasi. Always remember that proper diagnosis yung kailangan natin ma-achieve para malaman lang natin kung ano yung treatment planning natin. Yun yung objective natin sa dentistry. Hindi lang ako nagsasalita to for implant dentistry, for dentistry school. Yun siya. Kasi kulang tayo sa diagnosis. Pero dapat yan, kailangan doon kayo magko-concentrate. Kaya yung OD form nyo, hindi nyo dapat siya i-take for granted. Kung hindi kayo kikita ng malaki. Gets nyo? Okay. Ano ba ang objective nyo? Mapagkawang gawa kayo o kumita kayo ng malaki? Ha? Ayaw nyo kumita ng malaki? 50-50. Wow. Depende. Anyways. Ayan. Ayaw. Yan. So ngayon, patient evaluation and diagnostic tools. Next. Now, okay. So basically itong sinasabi nito is that very important for us to know our patient. Yun siya. Kasi pagdating sa implant dentistry kasi, surgery kasi ito. Surgery to, hindi natin, wala tayong pag-ano dito, surgery to. Pag nagkamali kayo, the last thing that you want to happen, mamatay yung pasyente. Surgery right now is life-threatening. Ibig sabihin yon, pagka to the mere fact na anesthetic solution, local infiltration kayo, kung pwedeng mamatay yung pasyente without proper identification of the case. Do you understand? Okay. Kaya even if sinabi sa inyo ng pasyente nyo na paligay na natin na, Doc, last year nakapagbunot ako. Okay naman po. Pero yung pala yung pasyente, binigyan pala ng blood thinner after the extraction hanggang dun sa nakita kayo. Or nagkaroon ng, let's say, immunodeficiency problem ang pasyente nyo. That can cause, sabihin na natin, allergic reactions. To the mere fact na mag-i-inject kayo ng anesthetic solution. Malas nyo kasi ang daming problema, ang daming sakit na lumalabas ngayon. And especially HIV. Okay? Baka mamaya yung mga pasyenteng kine-check nyo sa third floor, hindi nyo kine-check, HIV positive pala siya. Sa NCR ngayon, million na ang merong or is infected with HIV. Checking nyo sa GOH. Nagbabasa ba kayo? Okay, hindi nagbabasa. Mamamatay kayo. Okay? Kasi bakit ka mo? You need to be informed. Dahil dumadami. Huwag kayong matakot sa COVID. Dahil ang daming ngayon nagiging HIV positive. Lalo na sa age bracket nyo. Okay? So, kuha kayo ng kuha.
kilala niyo ba yung mga pasyente niyo? O kinukuha niyo lang dyan sa Bolanos o dito sa Along Esteban or somewhere else. Kilala niyo ba talaga? Hindi. Hindi. 90% of you, hindi niyo kilala yung patient niyo. Tama? Okay. So you have to be careful. Infection control, identification. It is then every step must be taken to select appropriate treatment planning. Okay? And maximize the longevity of implant system including the overlying prosthesis. Basically, ito kasi, you need to know your patient. Itong slide na ito. Next. Okay, so yung mga assessment tools, okay, evaluation of the patient, desires and preference. Okay, basically oral diagnosis, dito ngayon papasok yung OT. Now, yung mga extra-oral, intra-oral evaluations, okay, yung periodontal and restorative status. Always remember, sa implant dentistry kasi, the reason why nawalan siya ng ngipin, problem patient niya, hindi niya naalagaan yung sarili niya. Yes? Tama? Okay? Yung tipo parang class 1 lang, naging root canal treatment, naging extraction. Doon pa lang iisipin nyo, problem case ito, challenging ito. Kung pwede ako maglagay ng implant sa isang pasyente, pero kung pwede hindi siya sumunod doon sa mga kailangan niyang sundin. Nag-guess niyo? Even if bibayaran kayo ng 1 milyon ng pasyente na ito, na nowadays ang 1 million maliit. Problem case yan. Whatever yung dadalhin siya. Okay? So like, I think si Max kasama ko, no? May picture kayo nun. Yung isang evaluation. Send mo nga dito sa para maipakita. So mamaya, send mo kay Bea. Ayan. Ito, isa pa. Ano yung ginagawa natin prior to any procedure? Di ba radiographs? Ako, hindi lang implant yan. Even if magpapaskil lang, prophylaxis lang yung pasyente sa kliniko, pag hindi ayaw pumayag sa panoramic radiograph, hindi ko ginagawa. Touch move ako dyan. Baka mamaya may ibang problem pala yung pasyente, hindi ko alam. Mas magastos sa pasyente, wala ko pake. Okay? Kasi kailangan ko proper identification. Doon pa lang sa scaling, pagpaprophylaxis ng pasyente nyo, doon pa lang nag-uumpisa na yung treatment planning nyo. Doon yung i-offer sa kanya kung may iba pa kayong problem kasi. Doon yung i-offer. Late na ako, late pa rin din. Ayos na. Sige na. I remember myself. Naging estudyante din ako. Sige na. Isa, 2 linggo kami wala. Sige na. So CBCT. Actually, proper identification. Doon pa lang sa papaskil, you need to know, doon pa lang gagana yung diagnostic expertise nyo. So basically ito, yung imaging is very important. And then yung mga study cast, remember, sa dentistry kasi, walang branch ng implant dentistry. Okay? Ang branches, resto, prosto, perio, ido, endo, ortho, tsaka OS. Yung 7 branches ng dentistry. Walang tinatawag na branch ng implant. Ang implant kasi pwedeng prosto siya, pwedeng perio siya, pwedeng surgery siya. Okay? Kumbaga parang shared. So basically, doon sa paggawa niyo ng study cast, gumagawa rin kami ng study cast when we are planning. Okay? Old school namin, study cast. Ngayon kasi, new school dito is that yung CBCT. Okay? Yung mga STL models. Yan. Yan yung mga study cast niyan. So needed, so kumbaga mga complex situations. Pero right now, digital dentistry na kasi tayo eh. Pero iba pa din yung matutunan nyo yung old school. Iba pa din yung makikita nyo na naka-study cast. Ngayon kasi minsan yung mga, sino na nakakita ng 3D scanner dito? Diba? Nakakita na kayo sa mga conventions natin ng 3D scanning. May error pa rin yun. Always remember, yung equipment nyo,
may error siya. Yung tinatawag na human error on how you handle your equipment. Okay? For me, old school ako. Nandun kasi ako doon sa principle na whatever works for me, I don't change it kasi. Okay? So, pero syempre, you need to evolve it. You need to make progress with regards to doon sa CBCT's digital planning. Next. Okay. Yung ASA guidelines. Okay, ASA classification. Sino yung may alam na ASA classification? Oral diagnosis. ASA classification. Tama? Sino nagturo sa inyo ng oral diagnosis? Doctor? Si Jen. Magaling yun. Okay. Dr. De Luna. Doon sa ASA classification kasi, doon nyo malalaman kung saang setting of care ang pasyente nyo. Diba? ASA 1 to ASA 5. Tama? ASA classification. Tayo dapat, hanggang ASA 1 lang dapat tayo. Pero yun nga lang, sa ASA 1 is healthy patient. Dapat yan. Walang problema. Pero kung yung mga pasyente nyo is diabetic, hypertensive, high cholesterol, okay, kasama na siya sa ASA 2. Dito nyo malalaman kasi kung ano yung classification ng pasyente. Kasi pag nag-ASA 3 na yung pasyente nyo, delikado nang gumawa niyan. The more problem ang pasyente nyo in identification, sabihin nyo kung hindi nyo naiintindihan na yung sinasabi ko. During your diagnostic or evaluation phase, yun sa previous slides, the more na-identify nyo yung problem, the more nagmamahal yung immune procedure. Kasi mas mahirap mag-handle ng patient kasi with regards to doon sa maraming comorbids. Nagigets mo yun. Okay. Would you believe na, di ba, pag may blood thinner, pag may blood thinner, ano yung dapat na ginagawa pag nagpa-blood thinner yung pasyente bago kayo mag-extract? Check nila sa... Any. Okay, Maya. Di ba? 6th year na kayo, right? 5th year. 5th year na kayo. Ano yung dapat yung gawin? Kunyari may blood thinner, identificate. Yung PD ng pasyente nasa 15, 16. Tapos blood thinner. Usually, ginagawa niyan is you refrain the patient from taking the blood thinners. Stop ng blood thinner, right? Alam niyo ba na delikado din na mag-stop kayo ng blood thinner? Pwede mag-MI yung pasyente niyo, pwede mag-stroke yung pasyente niyo. Nangyari na sa amin yun. Okay? Kaya hindi kayo dapat gumagawa ng pasyente basta-basta sa clinical setting. There's a reason kung bakit nag-blood thinner siya mga yan. Okay? Let alone kung mag-i-implant kayo. Now, very important ang medical evaluation. At yung sinasabi ng paramount. Pag sinabing paramount, there's no compromise yan. Evaluation yan. Pag ayaw magpa-laboratory ng pasyente nyo, ano yung ginagawa natin pag nag-exo tayo? OD4, X-ray, ano pa? Laboratory diagnosis, di ba? Okay. The reason na pinapa-laboratory diagnosis namin kayo para ma-identify nyo na kung may problema o wala yung pasyente. Dalawa lang naman ang magiging problema nyo dyan bleeding, infection. Baka mamaya, mag-surgery kayo, may infection ng pasyente. There are 4 types of infections, remember? Fungal, protozoal, viral, bacterial. Yung 4 na infection na yan. Yung 4 na infection na yan, pag hindi kayo nag-ingat, either mamamatay yung pasyente o mamamatay kayo. Pagka nagkaroon kayo ng viral infection, hindi na maaalis sa sistema niyan hanggang sa mamatay kayo. That's the reality. Hindi sa nagiging morbid ako, but that's the reality na kailangan mag-iingat kayo with regards to your infection control. Next. Ako na sila dito. The reason for nagkaroon ng implant-related treatment as we grow older. Gets nyo?
Pero ngayon kasi pabata yung patients losing their teeth. Eh. Okay? So kumbaga parang ito yung implant-related treatment and increases with age, relative na ngayon ito eh. Depende yan on how the patient is taking care his or her teeth. May mga batchmates ako na complete denture na by the age of 50. Ako luckily kompleto pa ang ipin ko. Third molars na natanggal. Okay? So, again, like with regards to evaluation, it's very important to evaluate, meaning proper diagnosis of your patient. Okay, next. Okay. Okay. Doon sa ano yung ginagawa natin? With regards to doon sa interview sa pasyente, ano yung detailed information of the patient? Bukod doon sa biodata ng pasyente, bukod from the chief complaint, ano yung next na ginagawa niya? Tinuturuan ka nila ng kaya? HPI. HPI. Ito yun. Okay. HPI niyan. Yung HPI niyan, dun pa lang nalalaman niya na na-identify niya na what caused the problem, what are the possible management ng pasyente niyo. So, bibigyan so doon sa HPI niyo, doon yung malalaman yung detailed chronological event. Diba? Ano yung acronym natin? Ano yung ginagamit nating acronym sa HPI natin? Old cards. Ano? Old cards. Old cards. Remember? Yung old cards. So, with regards to dun sa acronym na yan, sa lahat ng branches na ginagawa nyo, ngayon sa dentistry, even ortho, old cards ang gagamitin nyo. Old cards parati. At gusto ko, pagka mag-HPI kayo, wag doon sa maliit na medical history present illness. Parang 4-liner lang ata yan eh. Hindi yun kakasya. Na-touch kayo ng isang bond paper o isang pad paper, doon yung ilalagay yung HPI nyo. Bakit? Kailangan yung sanayin yung sarili nyo ngayon kasi when you graduate, o sa inyo na iba sa inyo magme-medicine, ganyan ang gagawin nyo. Ganyan ang practice. Kaya ngayon pa lang sanayin siya ng sarili nyo. Okay. Again, so recording of the vital signs. Bakit tayo, ito inuulit ko, why do we need to record first the vital signs? Ano yung mga vital signs natin? Yung nakalagay dyan. Blood pressure. Pressure, ano pa? Pulse rate. Respiratory rate. Ano pa? Temperature. Temperature, ano pa? Ano? Weight and height. Weight and height. Okay? BP, respiratory rate, heart rate, temperature, ano ba? Weight and height. Bakit? Bakit weight and height? Kailangan natin ng weight and height, guys, para for the computation of your medicines. Lalong-lalo na kung bata. Okay? May proper computation yan. Para malaman nyo lang kung hindi kayo underdose or overdose nung sa gagawin sa ipaprescribe ng gamot. So this is part of the physical examination. What is the rationale? The reason why kailangan yung isulat, kaya kunyari, mag-baseline tayo, BS, etc. Para malaman nyo lang kung on the onset, mataas na yung BP ng pasyente nyo. May mga nangyari na ganyan. EXO, 11, 12, 13, EXO. Yung pala on the onset, sabihin na natin 150 or 160 over 100 na pala yung BP ng pasyente niya. Hindi niya alam. Hindi niya talaga alam. So, umupo yung pasyente sa chair, binunutan ng dentista, hindi man lang nag-check ng BS. Yung pala on the onset, mataas ang BP. Hindi ngayon malaman ng dentista kung bakit nung in-exo o mag-e-exo o nakaka-exo lang, ang taas ang BP. So wala siyang baseline eh. Okay? Hanggang sa nag-syncope yung pasyente because of bleeding. Ganun kadelikado.
Kaya kung ako sa inyo, you practice proper diligence. Huwag kayong magmadali. You need to, okay? You need to determine first if the patient is healthy or not. Now, Doc, may medical clearance naman eh. Tama? Nagpapa-clearance ba kayo? Nire-require kayo mag-clearance? Nire-require kayo lahat? Nag-clearance naman ba kayo lahat? Tama, di ba? Hindi kayo kasi magagawa. Yung clearance na yun, kung pwede nyo nang ibalot sa panbalot ng tinapayan. Dahil kung hindi kayo nag-determine ng pasyente uli prior to clearances, baliwala yun. Ang clearance, ang ginagawa ng clearance, ganito yan. Permanent marker. Okay. Ang ginagawa ng clearance, guys, ganito. Yung clearance nyo, ang tawag dyan, risk assessment. Ibig sabihin ng risk assessment, either mild, moderate, or severe. Yung risk assessment na yan, sulat na yan, tandaan nyo to. Dahil yung risk assessment na yan, sinasabi lang ng cardiologist o ng cardiologist, ng IM cardio nyo na, yung risk assessment, hindi mo namin kinikilira yung pasyente nyo. Ang ginagawa namin, risk assessment, pero hindi namin sinasabi na there is no risk. Nagigets nyo? Okay? Wala silang sinasabi na hindi kayo magkakaroon ng complication. Ang sinasabi lang nila, low o mild risk for complications. Pero sinasabi, hindi nila sinasabi na no risk. Walang ganyan. Kaya pagka nagpapaklearance kayo, dapat yan, pag nagpapaklearance kayo, ang ibig nilang sabihin ay, mag-ingat lang kayo. Ito yung evaluation namin. At another thing, itong risk assessment na to, ito ang magdedetermine kung kakayanin ba sa clinic o hindi yung gagawin yung implant treatment. Malinaw? Malinaw sa inyo? Again, hindi nila sinasabi no risk. Mild, moderate, severe. Kasi, pag nagka-problema yung pasyente nyo, ang mangyayari kasi niyan, wala kami sinasabi. Yes, clear ng pasyente, pero wala kami sinabi dito sa sulat namin na hindi siya magkakaroon ng complication. Still, it is your responsibility to assess the patient. Malinaw ba sa lahat? Malinaw? No. Okay, so yun yan. Kailangan smart tayo mag-isip kasi para malaki ang kita natin pare-pareho. Ganun lang kasi ito yan. Gusto niyo ba malugi kayo? Hindi, di ba? Yun siya. Now, may next. Okay, sige. So with regards to this one, ayan, yung mga comprehensive, sinabi ko na yan. With regards to yung health status, ASA classification yan. Sinabi ko na yan. Okay. One problem din sa mga pasyente na nagiging sabihin na natin edentulous pasyente kasi is nagkakaroon ng functional habits ng grinding. So yan yung mga problems na kailangan ma-identify. Kasi pag gumagawa kayo ng prosthodontic treatment, the next thing that you want to do is to protect that prosthodontic treatment. Kasi pag nagkamali kayo ng prosthodontic treatment, masyadong malaki yung crown. Masyadong malaki yung denture. Tapos niloadan nyo yung implant. Papalpak yung implant nyo. Dahil marami kasi pumapalpak. Hello, kumusta ka? Good morning din sa'yo. 2 weeks tayo hindi nakikita. Hello. Okay. Isa na ako.
Ayun, so that's the reason yun. Yung mga... okay. Yes. Yung mga, sabihin natin nagkakaroon ng bruxism kasi, sometimes kasi it is some clinical manifestation of yung mga habits ng pasyente like substance abuse. Okay? Yung mga may class 5, so marami kayong class 5 nakikita sa mga pasyente nyo. The weakest portion of the teeth or the tooth is at the cervical area. That's the weakest portion. It doesn't mean na maraming class 5 yung mga patient nyo. It's because of the abrasion due to toothbrushing. Usually kasi yan, pwede kasi siya na because of bruxism or pwede kasi because of substance abuse. Like yung mga pasyente nagsashampoo. Lalo na kung makikita niyo yung class 5 tapos yung kulay ng class 5 cavity is yellow. Gets? Okay? Ibig sabihin yun, chemical ang cause ng class 5 na yan. Okay. Ayan, mga assessment tool yan. Very important din yan. May mga pasyenteng makukulit. Lahat naman tayo makukulit eh. Pero may mga patients kasi na hindi makasunod doon sa mga ano tawag doon? Mga post-operative instructions. May mga pasyenteng ganyan. So, challenge sila. So, kaya kailangan doon palang be careful nga pala pagdating sa mga ganito. Sa mga pasyenteng i-exo nyo, yung mga pasyenteng gagawin nyo, sometimes kasi may mga pasyenteng yung pala schizophrenic, yun pala is mentally challenged, nahihirapan kayo dyan. May mga pasyente kasi sometimes dito, you have to be careful din. May mga pasyente na nakaharas ng mga estudyante. So you have to be careful in assessing these kinds of patients. Okay, yung mga simple observing their demeanor. Next. Ayan, yung mga intraoral photography, very important yan. So mamaya, pag-uusapan natin, meron ba akong ano dyan? Meron akong binigay na lecture sa'yo ng implant. Sige, you need to take your photographs free of intra-off. Ibig sabihin, gamitin nyo yung cellphones nyo. Gamitin nyo yung cellphones nyo. Kasi para lang malaman nyo lang kung tama o mali yung ginawa nyo. Titignan ko lang kung meron ako dito. Ayan, meron. Hindi. Yung mismong mga actual implant case. Meron ako. Dali, ito. Wait lang. Natin ko lang yung actual implant case. Ito. Send ko sa'yo. Share ko. Para maintindihan. Beas iPad. Okay. Keynote ito. Okay. Mamaya na lang. Tapusin muna natin tong okay na yan. Keynote, Sige, balik na tayo. Naka-PDF po siya. PDF lang siya. Pictures. Check mo nga kung ma-open mo siya as Keynote. Ano siya? Ito po. Oo, ma-open ba siya as Keynote? Oo nga. Naka-pictures na po siya.
ito. Okay. Ito na lang. Mamaya, explain ko sa kanila. Sorry. Gets one. Kung gano'n. Yan. So, ayan. So, mga cast, later pag-ano natin sa diagnostic cast. Photograph, cast, and then doon sa ano kasama na rin dito yung ating kasama na rin dito yung ating imaging. Dalawa, panoramic, yung ating panoramic radiograph and our cone beam CT scans. Okay. As much as possible kasi pagdating sa cone beam CT scans kasi kung mga personal use, kung pang implant, yes, walang problema. Odontect, third molars, walang problema. Pero as much as possible kasi I shy away from cone beam CT scans pagka gumagawa kami ng mga pathologies. Gumagawa kami ng mga fractures, gumagawa kami ng palagay na natin infections. Okay? We shy away from cone beam CT scans. Okay? And then once the data collection is complete, the clinician will be able to determine whether what therapy it is possible, practically indicated for the patient. Ano yung sinasabi ko dito? Once na makulate mo yung diagnostics mo, yung diagnostic tools mo, ano yung mga diagnostic tools? Your clinical examination of the patient, intraoral exam of oral, your laboratory, your imaging, okay? Doon yung casts, etc. etc. Dito ka pala makaka-come up ng mga proper treatment plan. Dito. Kaya ako kasi, when the patient comes into my clinic, if the patient doesn't want to have at least one or two of these tools, I don't start the diagnosis. I don't start the consultation. Okay? Kasi, hindi ko alam kung ano talaga ang problem sa pasyente. How can I make a proper diagnosis kung kulang? Tama ba ako? Okay? Minsan may mga pasyente na kailangan ko nga ganito, yung mga impacted tooth. Doc, tingnan mo nga yung ngipin na ito. Minsan may mga ganyan eh. Papacheck lang sa akin clinically. How much po? Hindi ko po alam. Paano ko malalaman yan? Ano yung kailangan natin? So, saan nag-oral surgery? Ano yung very important pagka sa odontectomy? Ano yung very important? Para ma-assess mo gano'ng kahirap ang isang impacted tooth. Ha? Ba't parang mani-mani manungkot ka? Ano yun? Ano? Ano yung very important thing to determine for us to know kung madali o mahirap yung impacted tooth? Third molar, mandibular, siyempre third molar. Panoramic. Yes, nandun na tayo sa panoramic. Kailangan natin ng panoramic, di ba? Para ma-determine natin through via Winters classification. di ba yung Pellet Gregory and Winters classification. Okay? So very important yan for proper assessment. So once the data collection is completed, the clinician will be able to determine whether the implant therapy is possible, practical, and indicated for the patient. Not all patients kasi is a good candidate for implants. Kahit sabihin mo pa na si BBM pa yan, President BBM, paano pa implant sa akin? Babayaran ako ng 10 milyon. Pero kung hindi po pwede siya mang-implant, hindi ko siya i-implant. Kasi 10 milyon niya kung pwedeng maging cost ng practice ko. Nagigets? Okay, next. So doon sa pre-treatment evaluation,
conducting, organizing, so, para pa ulit-ulit. No? Okay, doon no. Sige. So, ganun din yan. Next. Parang pa ulit-ulit, no? May ano. So automatic yan. Yung mga yung last two slides, yun yung paulit-ulit. Evaluation, systematic, diagnostic treatment planning. Okay. The reason also for mga periodic for cyst and benign malignant tumors. Kasi dito, ba't napunta sa benign and malignant? Anyways, sige. The reason for your imaging is para ma-identify nyo lang kasi baka mamaya kasi yung, let's say, sa maxillar mandible, meron palang radiolucency. Tapos mag-i-implant kayo. O pala may radiolucency, nandun pala, nagpasok kayo ng implant sa maxillary sinus. Pumasok sa maxillary sinus. Meron tayo doon, no? Nasaan yun yung video nung unang-una kitang kasama yung pumasok sa maxillary sinus? Pasa mo nga dito. Meron ka na, no? Meron akong pictures po. Pero video. Ako yung video na. Po wala. Pero sunod-sunod na pictures naman. Sige. Pakita natin sa kanila. Natin wala. Ang dami mo ba? Last year pa. Galing sa... Hindi kasi ako ginamit yung sa para. Sinalta mo iba. Wait lang. Kunin mo na lang na. Damputin mo. So, tingnan mo nga. Pag sinuwag, mauusig. Hindi iba yun. Dito naman yun. Dito yung ilaw. Kasi iba yung pag isa-sum ka dito na lang ibabasa ka. Sa ngipin na. Pumunta ko may ani cafe. Hindi ko ano po sarap. Sige. Binasa niya. Madam, ang dami pa ba yung Masarap yung slide? ani cafe. Sunod-sunod na pictures po ito. Sige. Hindi rin ganun kaganda. For me, maliit. Mga 10 pa. Mas masarap pa UND. Sige. Tapos lahat English eh. Tapusin natin ito. Pasa ko na lang yan sa iba. Pinili ka. Dapat samgyup na sulyang para buwan. Ikaw pinili ka. Unang tanong kung tayo. Alog agad. Sige, sabi niya yan. Walang pera. Sige, mag-iipon ako. Yan. O, sige, mamaya na yan. Kailan? Tapusin mo na natin itong slide doon para maano. Narinig ko na yan. Nawala na. Bili. Tatagalan na share sa pictures pala nila gusto. After ng sem niya, huli nga yung uwi ano yan. Hindi, i-send ko na sa site. Gano'n na mag-screenshot. Ano tatanong ko yung mga kailangan ko para bayaran ng tita? Ha? May gagawin ka sa Friday? PM? CD? Hindi yung marunong ka. May PM ka. Ngayon? Utang. Nagbayad ka ng utang. Ano bang gagawin mo?
Ano ba gagawin mo? Tingnan mo, hindi mo pala alam gagawin mo. Si Dani ka na, mas malaki sa baby si Dani. Uy, pag mamayang kasama, batak na batak man dito. Okay na? Okay, so etong ano na to, just to give you a nutshell, basically yung sa symmetry, yung baseline, yung face. Sometimes kasi may mga nag-implant, tumatabingin, nagkakaroon ng asymmetry, maybe after the surgery. Sometimes after the surgery, hindi na bumabalik sa symmetry yung anong pasyente. I've seen a lot of these. The reason for that is that marami kasi nag-i-implant. Itong slide na ito, basis yan, picturean mo na yung pasyente. And then inilalagay na yan sa computer dapat. The reason for this is that you need to determine the baseline of the patient para malaman nyo kung nag-improve o hindi yung pasyente after the treatment. The last thing that you want to happen is that the condition of the patient gets worse. Do you understand? Okay, next is that when you're going to the main problem also that I have in my practice is that most of the dentists who practice implants has a very weak foundation with regards to surgery. That's the reason why when you're going to practice, I think I already have mentioned this to you. Before you practice implant dentistry, dapat magandang foundation nyo sa surgery. Okay? What if you have problems? How will you manage the complications? If complications happen, hopefully not. Pero hindi araw-araw Pasko. Always remember that. Huwag kayo magiging complacent sa practice nyo. If you do that, okay, it will be the end of your practice. Okay, now, so basically yon, proper yan, so critical evaluation. So basically ito, paulit-ulit yung sinasabi, diagnosis. Next. Okay, so yung mga ganito, ito, tsaka to, yung sinasabi lang nila, checkin nyo when you do your palpation, check nyo kung may mga infection. Usually yan, kung may mga infections yan, yung mga lymph nodes here. We have level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Lymph nodes. Please read on the lymph nodes of the neck. Okay? Yan yung unang-unang magkakaroon ng lymphadenitis. Meaning, namamaga yung kulani ng pasyente because of an infection. Siyempre, kung may infection siya, ang next na gagawin mo, kung meron sa clinical examination nyo, request for laboratory. Kaya yung unang-unang either tataas o bababa ng value is yung WBC. Doon pa lang, kailangan, you have to be careful. Next. Okay, so ito sinasabi nito, alam na nito, information, at sinabi ko na ito. Ito naman, kailangan magaling na magaling yung technician nyo. Ito naman kasi sa Pilipinas, yung dentist, prosthodontist, periodontist, oral surgeon, implantologist, yan na yan, tayo na yan eh. Okay? Wala na mga co-referral. Except nga lang ako, kung mahirap talaga, yung kasi sa prosto side, etong side na yan, para sa akin, yung surgery, yun yung pinakamadaling part ng implant treatment eh. Ang pinakamahirap na part is yung sa prosto. Pakita nyo later sa prosto yung case natin last Saturday. Pakita na natin later. So, yan. Next. Ayan, sa imaging. Determine natin sa pre-surgical, 3 phases of implant imaging. Phase 1, pre-surgical implant imaging. Clinical examination, panoramic x-ray, CBCT. Bakit? Kailangan nyo ma-determine gano'ng kasapal pa yung buto ng pasyente. As we go along to midterm, i-discuss natin yung what are the bone availability. So, dinedetermine natin yung bone quantity and quality. Paano nyo ma-determine yan? How do we determine? Ito pa ulit-ulit kong sasabihin sa inyo.
We can determine bone quantity and quality through CT scans. Yun lang. Wala nang iba. Okay? Pero right now, before CT scan ako ng CT scan eh. Right now, pagka nakikita ko na, through, syempre, experience, clinical eye, and then, minsan, nag-i-implant ako, panoramic na lang yung cast. Nadidetermine ko na yan kung gano'ng kalaki, kahaba, kakapal. Di ba, remember, may mga sizes na yung implant, di ba? So, yun siya. Anong klaseng implant? Doon pa lang, pag nakita ka yung clinical examination, imaging, and yung cast. Yung imaging ko, sometimes panoramic na lang, pwede na yan. Carry ko na yan. Okay? Kumaga, parang as I go along the years, I've been processing implants since 2004. Hindi pa ata kayo pinapanganak naman. Okay? Pinanganak na ba kayo nun? Anyway, baby pa siguro kayo na. Ilang taon na kayo noong 2004? Oh, shit. Malaki naglalaki na yung Dr. Silva, actually, yan si Dr. Silva. Estudyante ko siya. Ganun na ako naman. Pero nakita ko siya. Ayun na. Ito, estudyante ko din to. Ayun, kasama ko na. OA. Yan ang papalit sa akin dito, di ba, no? Sige po. Pwede, di ba? Yan ang papalit sa akin dito. So, pwede na ako mag-retire dito, no? Diyos ko po. Para makapag-retire na ako. Thank you po, Kapatid. Papalit na ba sa akin? Sigurado, ha? Paligtigan mo yan, ha? Kaya po magpapa-autotech sa inyo. Hanggang ngayon? Awa. Next week. Apat daw po. Wala! Wala na yung task ko! Sige. Wala! Kaya kayo. Phase 2, surgical and intraoperative. Surgical and intraoperative implant imaging. Ito ko sa assisting sir. Okay. So yung phase 2 naman is yung surgical and intraoperative implant imaging. Phase 3, post-prosthetic implant imaging. So kung ito, papakita ko sa inyo. Phase 1, pre-operative implant. Phase 2 is intraoperative. And then post-prosthetic implant imaging. Why? Kasi kailangan perfect fit kasi yung lahat ng mga tawag dito, fixtures ng patient nyo. Kailangan perfect fit yan. There's not, actually for me, pagdating sa surgery, there's no room for error dapat. Okay, next. Basically, ayan, so these are ito yung mga occlusal, CEF, ito yung CT scan na to. Periapical, ang pinaka-useful actually is periapical during the surgery. Yan, kunyari yung sa mga angulations. During the surgery, ito. Okay, ito yung pre and post-op ng panoramic. Yung computed, yung mga CBCT guys, huwag kayong basta-basta request sa CBCT. Kasi you are exposing the patient to radiation. Okay? Pag in-expose nyo kasi ang patient sa radiation kasi po pwedeng magkaroon ng hyperthyroidism yung patient. Okay? Pwede may expose yan as we go along. Kaya yung usual, nung last 2 weeks na surgical mission namin, pati thyroid, ginagawa na namin eh. Okay? Kasi nga sa dami ng pasyente. One of the reasons for that is that yung unnecessary exposure sa radiation. Okay? So you have to be careful. Huwag kayong basta-basta expose ng pasyente sa radiation. Hindi naman kailangan. Okay? Intindihan. Next. Okay, so what are the objectives of pre-prosthetic imaging? Okay, identify disease. Tandaan nyo to. Okay? Determine bone quality. Di ba? Determine bone quantity. Implant positioning and implant orientation. These are the 5 objectives. Para sa akin, pre, di ba? Pre. Before.
Ito yung kailangan ko munang ma-determine. May iba bang problema yung pasyente prior to the surgery? Wala nang surgery, even if magsiscale and polishing lang kayo ng pasyente, kailangan yan. Imaging is very important. Para malaman yan, the disease can be an infection, it can be an irritation, it can be a tumor, it can be a cyst, it can be a cancer. Alright? So yun siya. Lalong-lalo na doon sa mga pasyenteng very high, very prone siya. Like yung alcoholics, nagve-vape, naninigarilyo. Mas delikado pa ang nagve-vape sa paninigarilyo. Sa totoo lang. Sinasabi nila na hindi delikado ang vape. Delikado yan. Nagkakamali kayo. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo sa dami ng mga pasyente problema namin. Okay. So again, isa-isahin natin. Identify disease, bone quantity, bone quality, yung implant positioning. Okay? And then implant orientation. Okay, mamaya pag-uusapan natin. Next. Ay, yung mga study cast requirements lang naman natin. Para malaman nyo lang kung gano'ng kalaki yung ilalagay yung prosthesis. Di ba sa study cast, ano yung ginagawa nyo sa study cast? Di ba wax up? Lalong-lalo na kung nag-FPD kayo. Ginagawa nyo ba yan? Sa ivory wax, nag-wax up kayo. Dapat nag-wax up kayo. Tapos nagka-carve kayo doon. Para malaman nyo lang kung anong klaseng crown, gano'ng kahaba yung crown, gano'ng kalapad yung crown. Okay? So another thing doon sa study cast kasi para malaman nyo lang yung position ng implant. Next. Okay. Identity. Ayan. So basically, kung saan yung dentures site, ilang implants yung pa pwede nyo ilagay doon sa study, doon sa maxillary mandible based on the study cast. Next. Okay, reductions, alam na natin ito. Next. Okay. Maxillomandibular relationship is very important. There is such a thing as supra-eruption, right? Diba? Supra-eruption from the maxillary teeth, supra-eruption from the mandibular teeth. Pwede ka nga maglagay ng implant, wala ka namang interocclusal distance, wala din. Yes, yo? Okay? Iba nagkakamali doon. Maglalagay ng implant, yung pala supra-erupted yung upper. So halos, kunyari, ito yung nandito na. Siguro 3 mm na lang, wala na. E paano ka maglalagay ng crown? Remember, for a fixed partial denture to be retentive, kailangan at least yung abutment po 4 mm. Nakatandaan ko yan kay Dr. Juan. Sa inyo, hindi nyo na naalala si Dr. Juan kasi hindi nyo na inabutan. 4 mm, kailangan yung height ng abutment mo in order for it to be retentive. In order for it to counteract all the bruxism, compressive lateral forces that will act upon it. Okay. So, kailangan malaman niyo yung assess na maxillomandibular relationship. Next. Yan. Kailangan i-articulator niyo siya. So, most common patient records, Facebook transfer, centric jaw, protrusive record, lateral records. Remember yung sa natin, sa CT natin, nagpe-Facebook transfer pa kayo. Yes. Pinagawa niyo na yan, di ba, sa semi-adjustable reticulator. Yan ang gagawin niyo kasi sa board exam. Kaya ngayon pa lang, kailangan master niyo yan. Okay? Yung one-day CD niyo, kailangan master niyo yan. Okay? Hanggang 5 o'clock lang sa board exam. Okay? Always remember that. Ngayon pa lang, ihandaan niyo na yung sarili niyo. Kasi pag bumagsak kayo sa CD, bagsak kayo sa practical. Next. Lana, okay. So ngayon, i-determine muna natin doon sa first, yung kulay blue na yung PDF file kanina. Take 5 minutes. Be back here after 5 minutes. 5 minutes break. Ha? Pagkain? Meron.
Oh, baka malaglag ha. Wala tayong kap. Yan na. Yung blue. Yung kanina na inano. Allah. Yan, same process. Yan. Yan pala. Yan. Oh, sorry. Ano ba yun? Pangas na lang ako daw ginagawa. Yung ako. Eh, dami yun. Wala ko niyan.
Request dito. Na oras kayo umuwi nung Friday? Ano ba kayo na yun? Lofi na. Ha? Tinapos ko. Anong oras? Magta-12 na. Magta-12. Yung kutsara ko. Nilinis ko nga, tapos nilagay mo sa bulsa mo. Breakfast ko to kanina. Late na ako. Inalis, sabi ko, lagay na lang sa baon mo. Lahat kayo umaten Friday? Yes po. Nakakayos naman, no? Diet yung tao eh. Saka hindi mo tinaayon. Diet ako eh. Hindi mo tinaayon eh. No? Okay. Kita ko na yun. Uy, taga Makati pala yung sinayawan. Yung dinala sa stage. Oo, nakita ko dyan. Kanina. Yaan mo na. Nasa 4 basic na hiwalay. Yeah. Meron ata. Sige. Probably. Yung kulay blue muna. Yung blue na left. Para malaman. Natapos na. Lagi ko na lang. Ay, wala no? Hindi pa na, no? Hindi pa natuloy yun. Pwede ba kumain? Ito ulit. Yan. Sige, down. Down. Down pa, down. Yung sa may panoramic. Yan. So eyes front here. So the reason why we need to have our imaging, it's because of we need to know if there are any disease, di ba? Remember, ano yung 5 ulit? Determine disease, bone quantity, implant affiliation, implant orientation. Exactly, yung 5 na yan, remember? So the reason for that is number 1 is that we need to determine kung anong klaseng disease o kung may disease yung patient nyo. Let alone sa third molars. Actually, yung third molars, minsan kung kailangan ko ng bone graft, tinatanggal ko yung third molar. Yung third molar mismo, ginagawa kong bone graft. Meron tayong technology na no. Na imbis na bumili ako ng grafting material, yung third molar ng pasyente, yun yung pinaprocess namin to be a graft. It is, it's called an auto-tooth graft. Yun yung bago. Well, hindi naman bago. It's been here for more than 5 years na. Okay? Makaka-charge kayo doon sa odontectomy, makaka-charge kayo sa bone grafting, makaka-charge kayo sa implant. Yes.
proper diagnosis yun. Proper assessment of the patient. Again, determine the disease. So, determine na natin dito. Next. Baba mo. Sige ba? Go na. So dito, titingnan natin dito, no? So next, so we need to determine vital structures. So yun na natin. Ano yung mga vital structures? Ito yung kanina na pinag-uusapan natin doon sa slides. Ating mental nerve, mental foramen, okay, mental foramen, inferior alveolar canal, okay, and then maxillary sinus, and most importantly, the adjacent teeth. Ito yung mga vital structures na kailangan natin i-determine prior to implant placement. Again, implant position and angulation. Tama? Sa ano niya, di ba? Next. So, titingnan natin dito. Periapical radiography, ito yung ginagamit nating radiograph during implant placement. Intraoperative. Next. So, nilalagay natin, tama ba yung implant placement natin? Ito yung explanation kanina. Okay? Next pa. Kasi baka mamaya, may tinatamaan na pala ako adjacent teeth. I need to remove it and replace it. Kasi papalpak lang yung implant mo. Next. 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 So, usually yung mga ganitong occlusal, hindi na namin ginagamit yan. Kaysa mag-occlusal ka, mag-CBCT ka na. This is an ameloblastoma actually. Next. Next. Ano naman pala siya eh? Keynote siya eh. Next. Sa CEF, hindi na namin ginagamit yan. Next. Next. So, ito ngayon. Ito yung CT scans. Dito natin makikita yung bone quality and bone quantity sa CT scans. May 3D radiography na rin na yun. O pwede nating i-print sa actual size ng mandible and maxilla. Doon natin malalaman kung gano'ng kalaki yung implant na ilalagay natin, gano'ng kahaba yung implant ilalagay natin, and yung kanyang angulation and position. Next. 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 Ayan. So, dito natin ma-determine yan. Pag-uusapan na lang natin ang tipo ko. Next. 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 So, ayan. Dine-determine natin. Ito yung mga pre-implant planning na ginagawa natin. So, dito ako na, doon sa CBCT, dito ko na-determine yung angulation ng implants. Next. Next. Yan, ito. So, dito na yung matidetermine. Next. Yan. So, harvesting ng sa symphysial area. Next. 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 I-ano mo na, i-forward mo na siya. So, dun lang sa may cast. Forward, 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 forward. Ayan, mga ganyan. Kung you want to determine, minsan nag-harvest kami sa iliac, here, sa hip bone. Tapos papatong namin, lagay ng implant. Next. So, next. Ayan. So, kumbaga, parang pre-operative and post-operative imaging. Yan yung objective ng inyong imaging. Next. Next pa. Wala na, yun lang. So, now, doon sa imaging na yan, doon sa ginawang prosthetics. Yung isa. Doon sa imaging na ngayon yan, doon natin malalaman ngayon, next, kung anong type of prosthodontics na gagamitin natin. Okay? Yan. Kung sa dentures, FPD, RPD, and even CT. Obturator ata to. Next. So doon sa ano mo, doon sa ginagawa natin, doon natin ma-determine kasi kung gaano kalaking implant based on sa ating patient evaluation. Okay? Kung gaano kadaming implant, anong klaseng denture yung pwede natin ilagay sa pasyente. Depende doon sa pagka-edentulism ng pasyente. Partial edentulism ba? Or complete edentulism? Next.
Okay, ito yung mga advantages and disadvantages. Advantages lang pala, mga implant-supported prosthesis. Bigay mo na lang yung copy nito sa kanila. Isa din si Madam President dito. Get mo na lang yung copy para kasama na lang yan, para hindi na kayo magano. So dito, is that para malaman lang natin kung what are the factors to consider, yung mga overdenture disadvantages, ganong kanipis o kakapal yung maxillar mandible, pwede pa ba tayo maglagay ng implant? Next. Okay? So, doon din sa inyong evaluation of the patient, doon yung malalaman ngayon on how are you going to place an implant. Dito minsan, doon sa CT scan, pwede tayo mag-current protection ng mandible para yun yung pagpapracticean natin kung paano natin ilalagay yung implant. Okay? Next. So like so. Ito, hopefully, kung makakausap ako ng implant company, maglalagay kayo ng implant. Okay? Next. Ganyan ang gagawin nyo. Next. So, doon natin madidetermine yung regarding sa overdentures. These are yung sa mga some cases that we did. Next. Para ma-determine natin yung perfect fit ng denture doon sa oral cavity. Next. Okay. Next. Wala na. So, yun siya. So, again, yung practical, yung explain mo yung doon sa yung pictures nung natin, yung overdenture case, FPT. Mag-ayan sa akin. Ayaw yung siwin lang. Sakit. Yan. Ay, wala ka tanggal sa So, ito yung case namin nung Sabado. Kasi for cleaning siya ng implants niya. Kasi puro na din, calcular deposits, medyo for oral hygiene kasi yung patient. So, before tanggalin kasi yung niya, yung grounds niya is merong mga calcular deposits sa gilid-gilid nung mga implants. So, ang ginawa ni Doc is tinanggal niya muna yung mga implant niya. Yan. Yan. Ito yung yung part na hexagonal, anti-rotational, kahit yung mag-rotate yung Tapos, ayan. So, kinlining muna. Naglalagay ng Teflon dito sa part na to. Ayan. Ayan. Ayan, sa part na to. So, niremove yung Teflon dyan. Tapos, kinlining ng ni Doc. So, nag-ultrasonic scalers dito para matanggal yung mga calcular deposits. So, medyo for oral hygiene lang yung patient eh. Di na maintain. Pero, for na to 8 years na to, yung implant niya 8 years na. So, good na din talaga, na-maintain na din naman. Tapos, inform naman din si patient na ito kasi, itong implant na to is gumagalaw na siya. So, inform naman yung patient na yun na yung implant, pero hindi niya pa balak palitan for now. So, ayun, tinanggal muna and then kinlining, tapos tinanggal yung Teflon na nakalagay dito. Then, after that, after na nung malinis, is naglagay na ulit ng Teflon dito. Okay. Kasi, nilagyan ng Teflon yan para hindi malagyan siyempre ng mga debris, ganyan. Tsaka dito kasi sa baba, wait lang. So, kita naman na yung oral hygiene niya is hindi good kasi nag-bleed din kasi yung gums na dun sa area.
Yan. So, yan. So, ito, before ilagay kasi yan sa, sa patient, nilalagyan muna ng antibiotic sa gilid nitong, nitong hexagonal area. Dito. Yan. Nilalagyan ng antibiotic dun sa area muna bago ilagay. So, tapos ilalagay mo na ulit yung, yung, ito doon sa may implants. Tapos, lalagyan mo na ng Teflon yon. Tapos, lalagyan mo na ng, ng composite restoration. So, kasi kapag, diniretso mo yun ng, diniretso mo yun ng, diniretso mo siya ng composite restoration, mahirap na yung tanggalin. Kaya, Teflon muna. Tapos, yung ginagamit din na, na, wait lang. Pakita ko lang yung isa pang picture. Wait lang. Pakita ko lang isang picture. Yan. Para ma-visualize nyo ng ayos. Yan. Ayan. Ito. Kita. Yan. So, una kasi, before siya tanggalin, merong yan. So, meron niyang Teflon sa loob. Yan. Tapos, meron siyang makapatong na composite restoration. So, pagtatanggalin ni Doc, i-burr out niya muna yung composite restoration dito, dyan, sa area na yan. Tapos tatanggalin niya yung Teflon tape na nakalagay talaga sa loob. Literal na Teflon siya. Tapos ipapack dun sa loob bago lagyan ng composite para pantakip dun sa area. So pag tatanggalin para linisin, so i-burr out yung area, tatanggalin yung Teflon tape, tapos iluluwagan yung screw para matanggal mo yung prosthesis niya. Tapos yun, nilinis siya. Yung lower niya naman, okay naman, hindi naman, wala namang mobility. Ang may mobility lang yung sa upper niya kanina na tinuro ko. Upper right. Yun lang. Pero all in all, okay naman yung kanyang implant. Okay. Sir, pati po yung yung na-dislodge. Hindi, pakita mo sa kanila. Sige. That, ang purpose niya is yung for Samsung evaluation prior to implant. So, ito is nung last year pa tong case. So, ang nangyari dito is parang nasobrahan sila ng bawas, and then na-dislodge yung implant na nilagay nila dun sa loob. So, para makuha nila is nagbawas, so lumaki na ng lumaki, pero hindi pa rin nila makuha yung implant. So, nagpatawag na sila ng surgeon, tapos si Doc. Tapos ito na yung ginawa namin. So, nag-anas muna ulit si Doc. Yan. Ayan na siya. Yan yung area na nangyari. Kasi masyado nang malaki yung nabawas nila, tapos hindi pa rin nila makuha. Okay. Ayan na yung butas. So, profuse irrigation lang din talaga yung ginawa ni Doc. Tapos, nung hindi pa rin talaga enough is piezo surgery na si Doc. Nagbawa siya ng bone. Diba yung piezo, sa bone lang siya, tapos hindi siya nakaka-cut ng soft tissue. Okay. Ayan. So, nag-cut si Doc ng area sa taas, ng konting bone. Ayan. Okay. So, para mas lumaki. Yan. Tapos, nag-irrigate si Doc hanggang sa lumut. Tapos, suction lang din. Tapos, hanggang sa lumutang yung,
yung na dislodge na implant. Ayan siya. Ano ko yun? Balik ka na Talagang sobrang daming irrigation talaga na yan. Hanggang sa nakuha na yung implant. Ayan, may butas dito. Diyan, ito to. Yan. Yung butas na yan. Nagkalbalak na si Doc. Pumuti yung kulay ng dentista niya. Sobrang kabado na. Sobrang kabado na din po. No? Maputi pa dyan sa whiteboard natin. Sobrang kinabahan na din po. So yun, yung planning nyo din talaga din sa patient. Tapos talagang ingat lang talaga din sa paglalagay niya ng implant. Pag hindi talaga kayo trained or skilled talaga to do that surgery, kung hindi kayo ganun ka-confident, huwag nyo na lang gawin. Mas maganda, i-refer nyo na lang talaga dun sa sa skilled na gumawa ng implant or OMS surgeon or sa surgeon. Okay? Kasi pag hindi nyo kasi talaga sure kung anong gagawin nyo, ganyan yung mangyayari. Madi-dislodge, tapos baka mag-panic pa kayo, hindi nyo alam anong gagawin nyo, nilakihan nyo na't lahat, tapos hindi nyo pa makuha. Diba? Parang kawawa din naman yung patient pag gano'n. Sino po magbabayad na? Yung pasyente o Magbabayad? yung dentista? Dentista. Dentist. Ganyan. Same din pag sa kanya sa odontec, tapos nabali niyo yung joke, ay, hindi magbabayad. Kasi syempre, the patient didn't sign up for that, di ba? Na mabali yung jaw niya. Same as with this one. Hindi naman nagbayad yung patient para ma-dislodge yung implant niya dun sa sinus. So, ayan, hanggang sa nakuha na yung implant dun sa sinus. So, talagang irrigate din talaga sila. Hanggang sa lumutang yung yung implant. Yan. And then, nag-release lang si Doc dun sa buccal area para ma-approximate niya yung tissues doon para ma-close niya, Doc. Okay? Tapos naglagay din ng PRF for faster healing. I think meron na ata tayo. Bibili na PRF machine, di ba? Dito. Okay. Ayan. Okay, so what, it doesn't mean na that the implant lang yan. It doesn't mean that. Pinag-aralan natin actually is that pang postgraduate ito, para in-include nila sa at least yung alam niya. So again, kailangan pag nag-suture kayo, ganun pa rin ang principle, walang tension. Kasi kung may tension yan, bubuka ito. Pag bubuka yan, magkakaroon naman ng oro-antral communication. That's another problem. Okay, break tayo, 1/4 paper. Break? Break tapos 1/4. 1/4 or break? Susubo sana ako kaso 1/4. Ba nagbe-break na ko 1/4? For 10 minutes, ano lang kayo? Hindi lang ko. May pinaulit-ulit ako kanina. Pingin 1/4. To identify the system. Nandito sa naglagay ng speaker. Yak, basa. Wow. Tingin naman akong ballpen ko. Quantity, ballpoint. Ballpen ko. Ang kawalalima mo. Quality, ballpoint. Palit naman tayo. Meron pa isa. Ay, yung maganda pa isa. Ang hirap ng pamilya. Asa? Thank you, ha. Oo, kita na. Ano yung sinasabi ko maganda? Ang kapal na rin, bawihin ko yan eh. Identify disease. Dadaling na lang ito. May orientation. Determine. Saan yung fearless? Buti pa yung chicken fearless. Wala yun.
Ano yan? Objectives yun. Yung ano, di ba? Hindi, naka-i-limit mo. Ito, may notes ako. Objectives of prosthetic imaging. Meow, meow. No risk. Ito, sinabi niya rin ito ulit-ulit. Clearance equals risk assessment. Eh, umanay na kayo. Pwede magkopyahan o kayo paulit. Break muna tayo, break. Okay, nose out. Iwalay lang kayo. Eh, mag-break muna tayo. Break muna. Para yung Pero wala sa walang OS lang, makaalis na. Sige, meron na lang ako. Nakakaya naman. Crossfit namin to. Sige, ako na mag-a-adjust. Ano ba din yan? 03? Paano magbulungan pa kayo ah? nakakaliwete. Ay, may kaliwete po dito. Naikot po kasi ito po na to. I passed out. Agawa din. Okay na yan. Number 1. Identify. Identify disease. Okay, ano yung 5? Alam nyo na. 5 purpose of pre-prosthetic imaging. That's it. Huwag na kayo magkandalan dyan, ha? Sinabi, what are the 5 purposes of pre-prosthetic imaging? Isa-isa natin kanina yun. Ay. Okay, magtingin na. Iba nakikita ko. Sige na. Sabi ka nakatingin. Parang gugulat ka. May kulang pa. Hindi ako, pinaulit-ulit ko kanina yun, di ba? Ulit. Pag-tip lang natin, ulit-ulit lang natin. Ano? 1 minute. Wala. Kita. Di ba, tapos na. Oh. Aba. Marisa, bone, pa, bone, flat. Dalawa ipit sa dito. Implant, black, implant, black. Ayan, hindi ko na. Diyos ko. Ano, kasi daw. Haba. Determine. Pass your papers. Kaya, isa-isahin mo. Nandito lahat yan. May nasulat ko ang galing. Kasama na OS class. Pwede na kayo malis. Ilang minutes? Wait lang, attendance muna. Ano ako out? Thank you.